Magandang araw sa lahat ng mga masugid na nakikinig sa channel na to. Itago nyo na lamang ako sa pangalang Vanessa. 38 years old at isang OB sa ospital na hindi ko na lamang pangangalanan. Ilang buwan na rin ang lumipas mula ng pangyayaring yon sa buhay ko. Pangyayaring tuluyang nagwasak sa akin bilang asawa, bilang babae at bilang tao. Halos 8 taon na akong kasal noon sa dati kong asawang si Dan. Hindi niya totoong pangalan. Sa haba ng aming pagsasama, hindi pa rin kami nabiyayaan. Marahil, iyon ang dahilan ng mga dagok namin sa buhay. Dumaan ako sa lahat ng proseso, lahat ng test, lahat ng pag-asang ibinenta sa akin ng medisina. Ironiya dahil doktor ako. Pero wala akong magawa para sa sarili kong katawan. Marami akong mga kababaihang natulungan, pero heto ako, umaasa sa isang milagro. Noong una, mahinahon pa ang asawa ko sa bagay na yon. Okay ka lang? Sabi niya noon habang magkatabi kaming nakahiga. Marami pa namang paraan, dagdag pa niya. Parang binabasa sa script na paulit-ulit naming inuusal para kumbinsihin ang isa't isa. Pero ang mga salitang paulit-ulit, nauubos din ang bigat. Habang tumatagal, lumalayo ang pagitan namin. Hindi na siya nagtatanong kung kamusta ang duty ko. Hindi na rin ako nagtatanong kung saan siya nanggagaling kapag gabi. May mga bagay na kusa na lang naming iniwasan. Parang pag-iingat na huwag masaktan ng isa't isa. Pero sa totoo lang, pag-iwas lang din sa katotohanan. Hanggang isang gabi, hindi niya nakinaya. Vanessa, sabi niya habang nakaupo sa gilid ng kama. Hindi ako tinitingnan. Nakatungo siya at nakakuyom ang kamao. Parang may nais sabihin pero nahihirapan kung paano. Tahimik lang ako noon pero matagal ko nang alam. Ngunit kailangan ko pa ring marinig. May kutob na ako kung ano. Nakabuntis ako. Mahina niyang sabi at nahihirapan. Hindi ako nakaimik noon. Alam mo yung sakit at gusto mong umiyak, pero walang luha na lumalabas. Ganon yung nararamdaman ko ng oras na yon. Hindi ko sinasadya. Dagdag niya ng halos pabulong. Pero nandyan na. Parang ang dali niyang sabihin. Parang simpleng resulta lang ng isang aksidente sa kalsada. Hindi bunga ng paulit-ulit na pagpili. Hindi desisyong inuulit-ulit gabi-gabi. Ang naitanong ko lang, Miss Roxy, masaya ka ba? Masaya ka bang magkakaanak ka na sa iba? Natigilan siya. Katahimikan ang naging sagot niya. At sa sagot niyang yon, alam ko na. Hindi niya iniwan ang kabit niya. Hindi niya rin ako iniwan para sa kanila. Ako ang naiwan sa gitna. Asawang legal pero hindi na buo. Babaeng may apelyido niya pero hindi nakasama sa hinaharap niya. Madalas kaming mag-usap tungkol sa bata. Oo, mag-usap na para bang proyekto. Para bang responsibilidad lang na kailangang i-manage. Hindi ko magawang pabayaan ang bata. Anak ko yun. Sabi niya minsan. Hindi rin kita magawang iwan para sa kanila. Doon ko unang naisip na may mga lalaking kayang panatilihin ang dalawang buhay. At may mga babaeng kayang manatili sa isa kahit durog na. Doon nagsimulang mabasag ang imahe ko ng sarili ko bilang asawa at bilang babae. At marahil, doon rin nagsimula ang mga desisyong hindi ko akalaing magagawa ko. Naging ibang babae rin ako. Matapos makabuntis ng asawa ko. Babaeng hindi ko inakalang magiging ako. Coffee? Alok sa akin ng surgeon na kasamahan ko rin dito sa ospital. Isang madaling araw, hawak ang 2 paper cup. Mukha kang hindi pa natutulog buong linggo. Ngumiti lang ako. Parang ikaw din. Sa una, yun lang. Mga salitang pang-duty. Mga ngiting walang kahulugan. Pero sa ospital, mabilis lumalim ang mga bagay.
Lalo na kapag pareho kayong may inuuwi ang tahimik. Madalas na kaming sabay mag-break. Madalas na kaming magtagpo sa mga sulok na hindi masyadong dinadaanan. Hindi ko rin alam kung kailan nagsimulang magtagal ang tingin namin sa isa't isa. Kung kailan naging masyadong malapit ang distansya. Hanggang isang gabi ay natagpuan na lamang namin ang aming mga sarili sa fire exit. Mga labi ay magkadikit. Doon, sa pagitan ng mga hakbang at hagdan, may kumalansing na tunog. Isang mop bucket. Isang mabigat na yabag. Bigla kaming napalingon. May lalaking nakatayo sa may pinto. Naka-uniform, nakayuko ng bahagya. Hawak ang walis. Si Mang Simon, ang janitor ng wing namin. Hindi siya nagsalita. Nagkatitigan kami. Ako, na nahuli sa isang sandaling hindi ako dapat naroon. At siya, na tila mas maraming nakita kesa sa gusto kong ipaliwanag. Ibinalik niya ang tingin sa sahig. Pasensya na po, Dok. Mahina niyang sabi. Maglilinis lang po. Umalis siya na parang wala siyang nakita. Pero ang kaba sa dibdib ko, hindi nawala. Pagbalik ko sa station, nanginginig ang mga kamay ko. Hindi dahil sa halik, kundi dahil sa posibilidad na baka ay magsumbong siya o may ibang makaalam at masira ang tanging natitira sa akin. Pagkatapos ng gabing yon sa fire exit, umiwas na ako sa surgeon na kasamahan ko. Maging siya ay ganun din. Palaging may chart na kailangang tapusin. Pasyenteng kailangang silipin. Tawag na kailangang sagutin. Hindi ko na rin siya sinasabayan sa kape. Hindi na rin ako tumatagal sa mga sulok. At dahil sa insidenteng yon, hindi ko na winawaglit sa paningin ko si Mang Simon. Palagi na siyang nasa peripheral vision ko. Tuwing papasok ako sa duty room, nandun siya. Nagwawalis, nagpapalit ng trash bag. Tahimik na gumagalaw na parabang parte na yon ng buhay niya. At kahit hindi siya tumitingin, ramdam ko ang presensya niya. Isang madaling araw, nadatnan ko siyang naglilinis sa may nurse station. Mang Simon. Tawag ko at pilit ang pagiging kaswal. Po, Dok. Sagot niya agad. Gusto kong magtanong pero hindi lumabas ang mga salita. Wala lang po. Medyo awkward na pagkakasabi ko. Huwag po kayong mag-alala, Dok. Sarado po ang bibig ko. Parang nanigas ako. Ewan ko, pero nang sandaling yun, mas lalo akong nabahala. Mula noon, naging mapagmatsyag ako. Napapansin ko ang bawat galaw niya. Kung saan siya naglilinis, gaano siya katagal sa isang lugar, kung sino ang kinakausap niya. Nakakainis isipin, pero sa isang ospital, ang janitor ang may access sa halos lahat. Isang gabi, natapon ang kape ko sa sahig. Bago pa ako makayuko, naroon na siya. May dalang basahan. Hayaan niyo na po, Dok. Sabi niya. Ako na. Nakatayo lang ako roon at pinapanood siyang magpunas. Napansin ko ang mga kamay niya. Magaspang, may bakas ng trabaho. Pero maingat ang mga galaw. Parang sanay sa mga bagay na kailangang hawakan ng dahan-dahan. Hindi po ba kayo napapagod sa night shift? Bigla kong nasabi. Napatingin siya sa akin. Doon ko unang nakita ang mga mata niya ng matagal. Payapa pero may lalim. Sanayan lang po. Sagot niya. May pamilya rin namang naghihintay sa umaga. Parang may kumurot sa dibdib ko. Hindi ko alam kung bakit. Mabuti naman po kung ganon. Sabi ko na lang. Salamat po. Ngumiti siya ng mahina. Magalang at walang bahid ng panunumbat. Pero habang papalayo ako, ramdam kong hindi iyon simpleng interaksyon. Dahil sa unang pagkakataon, hindi ko na siya tiningnan bilang panganib. Hanggang sa hindi ko namalayan kung kailan naging normal ang presensya ni Mang Simon sa gabi ko. Dati naroon lang siya, parang bahagi ng ospital. Ngayon,
May mga sandaling hinahanap ko ang tunog ng walis niya. Ang maingat niyang yabag sa hallway. Kapag wala siya, parang may kulang sa paligid. Isang gabi, nadatnan niya akong nakaupo mag-isa sa bench malapit sa ER. "Doc," mahina niyang tawag. "Okay lang po ba kayo?" Tumingin ako sa kanya, hindi bilang doktor, kundi bilang isang babaeng pagod. "Okay lang naman po," sagot ko, sanay na akong magsinungaling. Umupo siya sa kabilang dulo ng bench. May distansya. Iyon ang una kong napansin. "Alam niyo po," sabi niya pagkatapos ng ilang segundo, "may mga tao talagang mukhang matibay, pero kita sa mga mata kung kailan mabigat na." Napatingin ako sa kanya. "Ganun po ba ako kahalata?" Ngumiti siya. "Hindi naman po masyado." May kung anong kumislot sa dibdib ko. Mula noon, mas madalas na kaming magpalitan ng salita. Maikling usapan, pero may laman. Tatanungin niya ako kung nakakain na ako, kung malamig ba ang aircon sa duty room, kung masyado bang mahaba ang duty ko ngayong linggo. Isang gabi, nadatnan niya akong nakatayo sa labas ng operating wing. Hinihimas ang batok ko. "Masakit po ba?" tanong niya. "Konti," sagot ko naman. "Sanay na po. Kung sakaling may araw na mapagod kayo, hindi masamang may sandaling pahinga." Huminto ako. "Pahinga saan?" Ngumiti siya. "Pero may laman. Sa tabi po ng taong hindi kayo huhusgahan." Sa gabing yon, hindi ko na siya tiningnan bilang janitor. At mas lalo kong kinatakutan ng sarili ko. Dahil nagsisimula ko ng itanong kung ano pa ang maaari niyang maging. Ang dating takot na nararamdaman ko kapag nasa paligid si Mang Simon ay napalitan ng ginhawa. Ang dating lugar kung saan niya ako nahuli ay ngayon naging tagpuan namin. Kapag napadpad ako ron, naroon na rin siya. Kapag naroon na siya, parang inaasahan na niya ako. Walang imbitasyon. Walang usapan. Parang pareho naming alam na yun ang lugar kung saan hindi kami doktor at janitor. Kung saan wala kaming pangalan, walang ranggo o buhay sa labas. Isang gabi, malamig ang bakal na rehas na sandalan ko. Nakapalupot ang mga braso ko sa sarili ko. Hindi dahil giniginaw, kundi dahil may kung anong nag-aabang sa pagitan namin. "Doc," mahina niyang tawag. "Anong nakita mo sa surgeon na yun at pinatulan mo?" Napatingin ako sa kanya. Nabigla sa kanyang tanong. "Ha?" Utal kong tanong. Halata namang iba ang habol nun sa'yo," sabi niya at hinagod ng tingin ang kabuuan ko. Mas lalo akong hindi nakagalaw nang lumapit siya. Hindi naman dumikit, ngunit sapat para gumapang ang kakaibang init sa aking kabuuan. "Sabihin niyo lang po, Doc. Handa po ako kung yun po ang habol niyo sa kanya. Kahit araw-araw pa." Nagsitayuan ang mga balahibo ko sa sinabi niya. Mas lalo siyang lumapit sa akin. Dahan-dahan. Napapikit ang isang mata ko nang inilapit niya ang mukha sa akin. Ngunit huminto muna sa hangin. Parang hinihintay ang pahintulot ko. Nang hindi ako umatras, marahan niyang hinawakan ang pulso ko. "Kung pipigilan niyo po ako." Mahina niyang sabi. Titigil ako. Ngunit walang lumabas sa bibig ko. Sa halip, hinayaan kong ang mga daliri niya ang gumalaw. Mula pulso, paakyat sa braso. Mabagal at maingat. Parang kabisado niya ang bigat ng sandaling yon. Napapikit ako. Ang paghinto ng oras ay hindi pa malakas. Tuluyan niyang tinawid ang distansya. Isinandal niya ako sa dingding at siniil ng halik ang labi ko. Tuluyang lumabas ang mahinang daing mula sa akin. Ramdam ko ang mga mainit niyang palad sa bawat bahagi ng aking katawan. Pareho kaming hingal matapos ang halik na yon. Hindi na ako sigurado kung gaano yon kahaba. At kahit tapos na, ramdam ko pa rin ang labi niya sa akin.
Paglabas namin ng fire exit ng gabing yon, parang walang nangyari. Pero pareho naming alam, may binuksan na at hindi na yun kayang isara ng pag-iwas. At tama nga ako, ang mga halik na yon ay may kasunod. Lampas na yon ng hating gabi. Hindi ko alam kung paano kami napunta sa bakanting ward na yon. Walang monitor na tumitibok, walang pasyenteng humihinga. Tanging ilaw na nakadim at amoy ng antiseptic na kumakapit sa balat. Ang alam ko lang, naglakad kami ng sabay mula sa fire exit. Walang usapan, parang parehong may iniindang tanong na ayaw bigkasin. "Doc," mahinang tawag ni Simon habang isinasara ang pinto. "Pwede pa po tayong umatras." Tumango ako, pero hindi ako gumalaw. Ang ward na yon ay parang suspindido sa oras na yon. Parang sandaling hiniram namin mula sa buhay na pareho naming iniiwasan. Nakatayo ako sa gitna ng silid. Hindi ko alam kung saan ilalagay ang mga kamay ko. Naroon ang kaba, ang takot, ang boses sa ulo ko na paulit-ulit na nagsasabing, "Mali ito." Pero mas malakas ang sigaw ng katawan ko. Lumapit siya. Hindi nagmamadali. Parang sinusukat kung hanggang saan ko pa siya hahayaan. Nang hawakan niya ang bewang ko, hindi ako umatras ni umayaw. Ang halik ay hindi madalian. Hindi rin marahas. Parang sagot sa tanong na matagal nang nakabitin. Ang mga kamay niya ay nanatiling maingat. Parang alam niyang may linya kaming tuluyan ng tinatawid. At sa ibabaw ng kama sa ward na walang pasyente, may mga pangakong hindi sinabi. May mga hiningang sabay na bumigat at may mga impit na daing na mas malakas kesa sa anumang salita. Hindi ko alam kung gaano kami katagal doon. Ang alam ko lang, wala kaming sinayang na 1 segundo. Habang inaayos ko ang coat ko pagkatapos, hindi ko siya matingnan agad. Hindi dahil sa iya, kundi dahil sa bigat ng katotohanan. Pagbukas ko ng pinto ng ward, bumalik ang tunog ng ospital. Ang mga yabag, ang mga tawag, ang mga buhay na kailangang sagipin. Doktor na naman ako, pero sa loob ko, may bahagi ng naiwan sa ward na yon. Kasama ang lalaking hindi ko dapat kasiping at ang desisyong hindi ko na kayang bawiin. Kung ang unang beses ay pagkakamali, ang mga sumunod ay pagpili. Hindi na kami nagtanong kung tama pa ba. Hindi na rin namin binanggit ang salitang mali. Ang fire exit ay naging pamilyar. Hindi na tahimik na tagpuan, kundi lugar na ng mga tingin na hindi na nag-aalangan. Kapag naroon kami, wala nang tanong. Isang hawak sa kamay, isang pagsara ng pinto, at alam namin kung bakit kami naroon. Minsan, sapat na ang ilang minuto. Isang halik na minadali, isang pagdikit na parang may hinahabol, isang pag-alis na walang paalam. Dati, nahuli lang kita rito kasama ng surgeon mo. Ngayon, ako na ang kasama mo kapag nahuli tayo. Natatawang sabi niya. Tama siya, nakakatawa. Ngayon ay kasama ko sa paggawa ng kasalanan ang dating nakahuli sa akin. Ang dating kinatatakutan kong baka ay magsumbong. Minsan nga, kapag may bakanting ward, mas tumatagal kami. Hindi na namin binibilang kung ilang beses. Hindi na rin namin inaalala kung sino ang maaaring pumasok. May kakaibang tapang sa pag-alam na may masisira. At mas pinipili pa rin. Ano, Doc? Sino mas magaling sabi nung surgeon mo? O nung asawa mong nagluko? Tanong niya sa akin, hinihingal habang nasa ibabaw ko. Tanging daing na lamang ang nagiging tugon ko habang pareho kaming nasa kama sa bakanting ward. Sabihin mo lang, Doc. Handa akong ibigay araw man o gabi. Kapag magkahiwalay kami sa araw, parang wala lang. Walang mensahe, walang tawag, walang pangungumusta. Para kaming dalawang taong may sikreto na hindi kailangang pag-usapan. Hindi ko na rin inisip ang asawa ko.
Hindi ko rin tinatanong ang sa kanya. Minsan, narinig ko siyang may kausap sa telepono. Mahina ang boses, seryoso. Hindi ko tinanong kung sino. Hindi niya rin ipinaliwanag. At mas pinili kong hindi na rin alamin. May mga gabing nagkakasalubong kami sa hallway. Propesyonal ang pagitan. Diretso ang lakad, pero sapat na ang isang sulyap. Isang titig na nagsasabing, mamaya. At lagi kaming may mamaya. Hindi ko na hinahanap ang dahilan. Hindi ko na hinahanap ang tawad. Mga kasalanang mas madaling ulitin kapag hindi mo inintindi ang bigat. At sa bawat gabing lumilipas, mas nagiging malinaw. Hindi ito pag-ibig. Hindi rin ito panandali ang pagkahulog. Isa itong bisyong alam naming mali, pero patuloy naming pinipili dahil wala kaming balak huminto. Hanggang sa dumating ang punto na tuluyan na akong hindi umuwi sa asawa ko. Hindi dahil kay Simon, kundi dahil matagal na akong wala sa kasal na yon. Matagal na akong nagtitiis. Matagal na akong nagpapakamanhid. Nang sabihin ko sa asawa ko na tapos na kami, hindi na siya nagtaka. Para bang pareho naming alam na matagal na naming pinapatay ang isang bagay na ayaw lang naming ilibing. Tahimik ang naging paghihiwalay namin. Walang sigawan, walang pagmamakaawa. Parang dalawang taong pagod nang magkunwari. Pero kahit tapos na kami ng asawa ko, hindi natapos ang sa amin ni Mang Simon. Nagpatuloy kami, mas maingat, mas naging malihim, mas naging marumi. Sa fire exit, sa mga ward na bakante. Sa mga sandaling ninanakaw namin sa pagitan ng mga duty at responsibilidad. Hindi ko tinanong ang tungkol sa asawa niya. Hindi rin niya binanggit ang mga anak niya. Parang kasunduan namin ang hindi banggitin ang mga buhay na sinisira namin. At minsan, sa pagitan ng katahimikan, pagkatapos ng isang pagtatagpo, tinatanong ko ang sarili ko, paano ako humantong sa ganito? Paano ko hinayaang maging tulad ng babaeng kinamumuhian ko noon? Ang kabit, ang pangalawa, ang dahilan ng luha ng ibang babae. Doktor ako, nagliligtas at sumasagip ng buhay. Pero heto, pinipiling gawin ang kasalanang maaaring sumira ng pamilya, ng buhay ng iba. Alam ko ang tama at mali. Alam ko ang sanhi at bunga. Pero sa sarili kong buhay, pinili kong maging bulag. Hindi ko siya kayang iwan. Hindi dahil mahal ko, kundi dahil kapag wala siya, wala akong kahit sino. At siguro, dahil mas madali ang maging masama kaysa ang maramdamang mag-isa. Kaya ngayon, kayo ang tinatanong ko. Kung kayo ang nasa lugar ko, kapag alam niyong mali pero patuloy niyong hinahanap, kapag pamilyado ang taong kinakapitan niyo, kapag kayo na mismo ang naging bagay na kinamumuhian niyo, ano ang gagawin niyo? Ito ang lihim ko. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung paano tatapusin to. Hanggang dito na lamang at maraming salamat sa inyo.